Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito naman po sila para sa ating ika-69 day ng ating sharing ng devotion video. Ngayon po ay Sabado, kaya ayan, medyo late na tayo nakagawa ng ating sharing devotion video. But ayan ang ating laging pinagpe-pray. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa kalakasan para mapagtagumpayan natin ang buong araw na ito sa trabaho. And nung umaga nga pala nagkaroon ng red storm dito sa Hong Kong. So, mag-ingat po ang lahat, lalo na yung mga lumalabas. Hindi ako lumabas kasi nga, tawag dito, umaga pa lang sinabi na nila amo na huwag nang lumabas kasi nga medyo delikado dahil sobrang lakas ng ulan at yung mga nasa labas malamang for sure baka may area na may mabaha. But anyway, salamat sa ating Panginoon sa pag-iingat sa atin sa buong araw. At dumako po tayo para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Gayon din sa pag-iingat sa akin, Panginoon. At sa lahat ng mga kakilala at mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat po na nakayanan namin ang buong araw na ito dahil sa inyong patnubay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang pagkakaloob ninyo ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, para sa aming magiging pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga tao, Panginoon, na hinihipo niyo, Panginoon, ng puso at isip upang manalig at sumampalataya sa inyo at tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Tunay na ang inyong epektibong mga mensahe, Panginoon, ang hihipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Basta gamitin niyo lamang po ang bawat isa sa aming Panginoon upang maging instrumento ng pagbabahagi ng inyong salita upang maitaas ang inyong dakilang pangalan, ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at ang pagsama sa amin lagi ng banal na Espiritu para sa aming pang-araw-araw na buhay. At nawa ito po ay aming laging magawa, Panginoon, upang ang aming buhay, Panginoon, ay lalong mapalakas, lalong higit ang aming espiritual. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Special mention nga pala, kasi kagabi nung nag-LS ako sa YT, ayan, si Kamegs, ayan, isa din siya. Tinanong niya kasi kung ano religion ko sa live stream ko sa YouTube. Tapos meron tayong naging kaibigan na from Morocco siya, pero nagwo-work siya sa Italy. So, medyo natututo tayo ng konti ng Italian word dahil i-research natin sa Google. Tapos, yung pronunciation niya is inaaral natin sa pamamagitan ng speaker ng Google. Kaya kami nakapag-communicate kasi kahit taga Morocco siya, is mas naiintindihan niya yung salitang Italian. Ayan. And thank you kay Kamex. Ayan, special shout out sa'yo. Dahil, ayan, medyo nakapag-sharing kami na about sa faith. And natutuwa siya because pinapanood niya pala yung mga video ko. And she was touched because sabi niya ipagpatuloy lang yung ginagawa natin na pagbabahagi ng Word of God. So, di ba kumikilos si God on a mysterious way para hipuin ang puso ng bawat mga nakikinig sa atin upang magkaroon sila ng faith sa ating Panginoon. So, basahin na po natin sa Lucas 18:34. Ayan. Subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan niyon at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus. Message: ang 12 alagad daw ni Jesus ay hindi naunawaan ang mga narinig na sinabi ni Jesus. Dahil ang kahulugan daw noon ay inilihim sa mga iyon, pero malalaman nila kapag nakita na nilang nangyari at nabuhay muli si Jesus. Application: nahirapan pa talagang maniwala at hindi naunawaan ng mga alagad ni Jesus dahil hindi pa nangyari. Gaya halimbawa sa atin, kung may gusto kayong puntahan at may nagbabala sa inyo na delikado o maraming insidente na nangyari sa nasabing lugar o daan. Sa una ay maaring hindi kayo maniwala. Subalit kung may mangyari o maranasan nga kayong insidente, saka ninyo mapapatunayan na totoo pala ang sinabi sa inyo. Kaya gaya dito na hanggat hindi pa nakita o naranasan ng mga alagad ni Jesus ang totoong pangyayari, ay di pa sila agad maniniwala. At pinagkaloob din ng Diyos na ilihim muna sa mga alagad
ang kahulugan noon para mangyari ayon sa plano at kalooban niya ang lahat. Dahil baka pag naunawaan agad ng mga iyon ay pigilan si Jesus at maudlot ang misyon nito. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba, minsan, kagaya sa atin, pag nagbabasa tayo ng mga literature or ng Word of God, minsan parang kailangan natin ipag-pray kay God para maintindihan natin siya on a deeper sense or on a deeper meaning. Kasi, syempre, hindi naman yan agad-agad o basta-basta ipinagkakaloob sa'yo. Kagaya may iba, sinusubukan nilang magbasa ng Bible, pero yung message or yung nais ipaunawa ng ating Panginoong Diyos is hindi nila naiintindihan kaagad. May iba na talagang aral. Ako naman, bilang sa aking karanasan, ay simula pagkabata, mahilig na talaga akong magbasa ng mga literature. Kumbaga, yung mga matatalinhagang mga pananalita, lalo sa Tagalog, ay talagang hilig kong basahin. At kapag meron akong hindi maunawaan ng mga salita, is kagaya ngayon, very high-tech na, pwede mo na siyang i-research sa Google para magkaroon ka ng pagkaunawa. Dahil may iba, malamang nakalagay na kay Google, and para mas maintindihan mo mabuti, kagaya ba, may mga sinesearch akong Greek word or Hebrew word, 'di ba? Or Latin word, ayan. Diyan po natin sila makikita sa Google para lubos nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin nun sa lengguwahe na maiintindihan natin. Halimbawa, English or Tagalog, di ba? Para mas mahukay mo kung ano yung mas malalim na kahulugan noong salita. Pero, minsan, ang mga revelation din tungkol sa mga Word of God ay ipinapakita sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panaginip, vision, o kaya ay kapag nagkaroon ka ng moment ng quiet time with the Lord. Kasi ako, bukod pa po sa aking devotion ito sa gabi, pagkagising ko ng umaga, maaga akong nagigising or nagkakaroon ako ng quiet time with the Lord na praying and then reading Word of God na yung Our Daily Bread natin na pinapalo sa FB, at doon ay minubulay-bulay natin ang salita na kung saan nagko-connect din siya na kung ano yung makikita ko with the vision na ipinakita ng ating Panginoong Diyos is nagkakaroon siya ng kung paano ko maipapaliwanag sa inyo ang mga mababasa kong salita. Minsan nakikinig din ako ng mga preaching and nagko-connect siya para doon ko mas maintindihan kung ano yung deeper meaning nung salita or ng word na aking kailangang explain sa inyo. So ito naman ang pagkaka-relate nito is ayan, hinayaan na ating Panginoong Diyos na hindi agad maiintindihan ng mga alagad na paano sinasabi ng Panginoong Jesus na mamamatay siya, buhay na buhay pa nga siya at kasama natin, di ba? Pero as times goes by, pag mas hinimay pa natin or binulay-bulay ang mga nasa Bible na ito sa mga susunod na mga verse or mga chapter, is maintindihan natin na hanggang sa the moment na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, tsaka lang nila malalaman at makikita na totoo yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga, yun ay pasimulang babala or paano pa lang yung parang magkakaroon sila ng clue, pero hindi pa nila totaling malalaman yung ibig sabihin hanggat hindi tunay na nakita, diba? So, kagaya nga sa ginawa ko example dito, na ang tao, halimbawa, gusto mong pumunta ng isang lugar na liblib or gawin na lang natin example, halimbawa, gusto mong pumunta ng Baguio. Tapos, syempre, lalo kapag ka episode ng mga summer, medyo okay kasi nga, safe yung daan dahil hindi madulas, ganyan-ganyan, 'di ba? Pero kung pupunta ka naman ng Baguio na mga tag-ulan or tag-bagyo, medyo delikado dahil for sure ay maputik o kaya ay may baha o kaya ay delikado para sa inyo yung daan papuntang Baguio kung pupunta kayo ng Baguio City sa atin sa Pilipinas, 'di ba? So minsan magre-relate ka rin sa natural law which is ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na kung hindi ka mag-iingat or hindi mo i-observe yung panahon, yung sitwasyon,
is maaaring mangyari sa'yo yung hindi magandang pangyayari. Kahit sabihin mo na ikaw ay relihiyoso, kabisado mo ang Bible, and pastor, pastora, o misyonero ka. Pero kapag hindi ka nag-abide sa natural law na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, the moment pa lang nalikhain niya ang mundo, dahil ang mundo ay may sariling way na merong bagyo, merong kulog, kidlat, may tag-init, may tag-araw, may gabi at araw, 'di ba? So dapat nire-respeto natin ang mga natural law at ino-observe natin nang sa gayon ay maingatan din natin ang ating sarili at ang kalikasan o ang ating kapwa, 'di ba? So kagaya 'yun, ba may nagbabala sa iyo na oy delikadong pumunta diyan ng mga ganitong petsa kasi nga mostly mabaha, delikado, may mga iba, may mga halimbawa nahulog sa bangin, papunta diyan, 'di ba? Pero kung halimbawa ikaw, nag-go ka pa rin, alam mong delikado na. What if kung halimbawa, may nangyari sa'yo at dun sa mga kasama mo, 'di ba? So, dun mo palang masasabi na, ay, totoo pala na binalaan kasi ako nung, halimbawa, kakilala ko or kaibigan na siguro nakaranas na. Kaya binalaan kami dun sa plano namin yun, 'di ba? Pero hindi kami nakinig. Kaya yun, ang nangyari is, tsaka pa lang kami makikinig sa kanya at sasabihin totoo pala yung sinasabi niya dahil mismong naranasan na namin or naranasan na nila, 'di ba? So kagaya yan sa atin dito sa sinasabi dito sa Biblia na ang pagsasabi ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang magiging paghihirap sa krus at gupitin siya, lalaitin, duduraan, mamamatay at muling mabubuhay after 3 days is makikita lang ng mga alagad niya na totoo pala kapag nakita na nila na nangyari. Doon pa lang nila masasabi, ay tama pala ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mangyayari nga ito, 'di ba? Pero kailangan talagang mangyari 'yun dahil kung hindi nangyari 'yun is hindi sana tayo malaya kagaya ngayon na kagaya nito. Pwede tayong mag-aral ng salita ng Diyos and nagkakaroon tayo ng deeper relationship with God. Di kagaya ng mga panahon nila na di ba ang mga alagad na ating Panginoong Yesus is ano sila, mga pinatay or tinorture dahil pinangatawanan nila ang pananalig at pananampalataya nila sa ating Panginoong Yesus. Kasi nga, sila mismo yung naka-witness at nakakita at nakapagpatunay kung ano yung mga nagawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya matibay ang kanilang naging pananampalataya sa ating Panginoong Yesus kahit bumalik na ang ating Panginoong Yesus sa kaharian ng Diyos dahil tapos na ang mission niya at na-fulfill na niya yung dapat niyang gawin na pagtubos sa buong sangkatauhan. So, ayun lang po sa atin kapag merong halimbawa ay nagbababala sa atin sa ating mga plano or mga balak na mga puntahan, 'di ba? Minsan okay din po na makinig tayo, especially kung ino-observe din natin ang natural na batas ng kalikasan na kung saan ay kung nire-respeto natin ito ay susundin natin dahil para din ito sa kaligtasan natin. Dahil kapag iningatan natin ang ating sarili at iningatan din natin ang ating kapwa na hindi mapahamak ay pahabain pa ng Diyos ang ating buhay upang maging kagamit-gamit pa ito lalong higit sa pagpapahayag ng kanyang mga salita o kanyang ebanghelyo dito sa mundo. So, ipag-pray po ng bawat isa sa atin na nawa ay kagaya ng inyong lingkod ay gamitin din po ang bawat isa sa inyo para maging tagapagpahayag ng kanyang mga salita sa mga circle of friends ninyo, sa inyong mga family and relatives at sa mga makikilala pa. Dahil ikinalulugod ng Diyos kapag mas marami ang nagpapahayag ng kanyang salita at nakakatulong ito para sa kapwa niya upang magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos at para maunawaan na sa buhay na ito ay kailangan natin ang manalig sumampalataya sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos at maging mabuti sa ating kapwa na pakikitungo dahil yun din ang main na command na ating Panginoong Diyos, ang mahalin, patawarin, bigyan ng pag-asa at patibayin ang pananampalataya natin at ng ating kapwa. So, sana po ay may naintindihan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon at let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa pagpapaunawa ninyo sa bawat isa sa amin ng kahulugan ng mga nasa salita ninyo Panginoon na
karapatan niyo po, Panginoon, at niloob niyo po, Panginoon, na ilihim sa mga alagad, Panginoon, ang mga mangyayaring iyon sa inyong anak na si Jesus upang mangyari at matupad, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, salamat sa pagre-reveal ninyo ng mga mensaheng ito para sa amin, Panginoon, na nawa ay nakakatulong sa aming mga kapwa, Panginoon, upang lubos nilang maintindihan ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, para matubos kaming lahat sa kasalanan, Panginoon. Kaya kami ngayon ay malaya, Panginoon, malayang nakakapagpahayag sa kanila, Panginoon, ng kung ano ang inyong kabutihan, ang inyong kapangyarihan, at ang inyong pagmamahal sa amin sa kabila ng lahat ng aming mga karumihan bilang mga taong makasalanan, Panginoon. Ngunit inibig niyo pa rin kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mapuspos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. At alam po namin na i-claim namin, Panginoon, na ang lahat ng mga blessings, Panginoon, lahat ng spiritual blessings, Panginoon, financial blessings, Panginoon, emotional blessings, Panginoon, at ang mabuting pakikitungo, Panginoon, sa kapwa ay pinagkaloob niyo na sa aming, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na nalulugod sa aming mga ginagawa, Panginoon, lalo na kung ito ay mabuti, ito ay nakakasiya sa inyo, Panginoon, at nakakatulong sa aming kapwa dahil parang ginagawa na rin po namin ito para sa inyo. Nawa po'y laging maging instrumento ng inyong kaluwalhatian, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, at laging ang mga babanggitin ng aming labi, Panginoon, ay papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon, at makikita ng iba, Panginoon, that your glory is shining upon us who is your servant, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo hanggang sa aming huling hininga, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!